Baki Hanma. Sino nga ba itong si Baki Hanma at gaano siya kalakas? Yan ang ating tatalakayin sa video ito. Aalamin nga natin itong buhay ni Baki Hanma. Pero bago tayo magsimula ay pindutin mo muna ang follow at subscribe button. At huwag nyo na rin pagdamot sa akin itong like button na nasa baba. At tara, simulan na natin. Baki Hanma. Kilala nga natin siya bilang protagonist dito sa anime series na Baki Duo at Baki Grappler. At siya nga ang bunsong anak ng pinakamalakas sa buong mundo na si Yujiro Hanma. At kilala rin nga natin si Baki bilang pinakamalakas sa buong mundo o kayang tumapat sa pinakamalakas sa buong mundo na si Yujiro Hanma. Kung saan nung laban nga nila ay napadugo niya nga ang ilong ng kanyang ama at nasatisfy nga etong kanyang ama dahil nga sobrang lakas na talaga ng kanyang anak o ang kanyang bunso na si Baki Hanma. Pero kahit ganun at bago niya maabot etong lakas niya ngayon ay marami muna siyang pinagdaanan. Simulan nga natin nung kanyang pagkabata. Simula bata pa nga lang itong si Baki ay tinuturuan na nga siya ng kanyang ama na si Yujiro kung paano nga ba lumaban. Di kalaunan ay umidad na nga ng 13 years old itong si Baki at nagising na nga ang dugo ng Hanma. Saan hinahanap niya na nga at naadik na siya sa pakikipaglaban. At sa edad nga na 13 anyos ay nilabanan nga rin ni Baki ang 100 katao na gangster kung saan 37 nga ang napabagsak niya doon. At hindi lang yon, etong si Baki ay tinalo niya nga rin etong si Hanayama sa isang duelo o sa 1v1 na laban. Ganun kalakas etong si Baki Hanma. 13 years old pa lang nun si Baki at 100 katao na tinalo niya na gangster na may mga pamalo at panaksak pa at sabay-sabay pa. At dun nga rin natin nalaman kung bakit nagpapalakas ng gusto etong si Baki Hanma o ang ating bida. Dahil nangunguli lang nga to sa pagmamahal ng magulang dahil nga nakabukod siya ng bahay at nag-iisa lang sa isang tirahan. At eto namang si Baki ay gusto niyang talunin ng kanyang ama para mahalin siya ng kanyang ina. Dahil nga etong kanyang ina ay selfish talaga dahil sinabihan nga siya neto ni Yujiro kapag hindi nga siya nasatisfy dito sa lakas ni Baki ay hiwalayan niya ito. Kaya ganun na lang kapursigido etong kanyang ina na lumakas etong si Baki. Saan sinabihan na nga siya ni Baki kapag natalo niya ba etong kanyang ama na si Yujiro ay mamalin na siya neto. At sinabi nga dito ng kanyang ina ay oo. Kaya ganun na lang kapursigido etong si Baki o puspusan ng pagtitraining niya dahil nga ang kapalit nito ay pagmamahal ng kanyang ina. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay ng ating bida na si Baki Hanma. Nalabanan ng kanyang ama na si Yujiro Hanma sa unang pagkakataon. Yujiro Hanma versus Baki Hanma. That time nga ay masasabi talaga nating tagilid ang ating bida dahil 13 anyos pa lang ang ating bida at that time ay tinatawag na nga na pinakamalakas sa buong mundo etong si Yujiro Hanma. At nang maglalaban na nga etong si Yujiro at etong si Baki ay bigla nga lumindol. Ngunit pinatigil nga neto ni Yujiro Hanma ang lindol gamit lang ang kamao kung saan sinuntok niya nga ang lupa. Doon pa lang ay masasabi na nating talo ang ating bida dahil sobrang lakas neto ni Yujiro. Pero ang ating bida na si Baki ay hindi natakot at sumugal talaga. Saan iniisip niya nga dito ay itong kanyang mapapanalunan at yun nga ang pagmamahal ng kanyang ina na si Amy. At nang maglaban na nga sila, etong si Baki ay porsigido talagang manalo kung saan binuhos niya nga talaga ang buong lakas niya. At eto namang si Yujiro Hanma ay natutuwa nga dito kay Baki kung saan ginagawa nga ang lahat para manalo. Samantalang ina nga neto ni Baki habang nanonood sa laban ng mag-ama ay nakokonsensya nga dito sa sinabi neto ni Baki saan ang gusto lang naman ng kanyang anak ay ang kanyang pagmamahal. Ngunit nabubugbog nga ito at nadadamay sa kanilang mag-asawa. At doon na nga nakonsensya ang kanyang ina saan sinuntok niya nga etong si Yujiro habang inaawat sila. At doon na nga siya niyakap na mahigpit neto ni Yujiro at kitang-kita nga ni Baki ang pangyayari kung saan doon nga namatay ang kanyang ina dahil nga niyakap ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. At matapos nga ang paglalaban na yon ay makalipas ang ilang taon ay nag-practice talaga at nagpalakas ang ating bida na si Baki Hanma kung saan marami nga siyang tinalo na kalaban. Isa na nga dito ang isa sa mga nasa death row prison na si Yanagi. At nang maglaban nga etong si Baki at Yanagi ay nakatikim nga etong ating bida na si Baki na tinatawag na whip strike o signature technique neto ni Yanagi. At very special etong technique ni Yanagi dahil nga etong palad ni Yanagi ay kayang mag-absorb ng nakakamatay na lason. At dun nga nakatikim ang ating bida na si Baki Hanma na tinatawag na whip strike na may lason. Ngunit ginaya nga neto ni Baki etong whip strike neto ni Yanagi. At yun nga gumawa nga sa sakit etong si Yanagi at masasabi nating natalo nga neto ni Baki etong si Yanagi dahil overpower etong whip strike neto ni Baki.
At matapos nga ang laban nito ni Yanagi at Baki ay inabot nga ang ating bida kung saan yun nga etong ginamit ni Yanagi na Poison Hand. Saan nilason na nga etong si Baki Hanma at nanghina nga ang pangangatawan ng ating bida. At kahit saan nga siya dalhin ay hirap na hirap nga silang gamutin ng ating bida na si Baki Hanma. Pero kahit nga nanghihina etong pangangatawan ng ating bida na si Baki ay nandun pa rin talaga etong bloodline ng Hanma. Kung saan nandun pa nga rin talaga etong pagiging uhaw ni Baki sa pakikipaglaban sa mga malalakas. Kung saan hindi niya nga pinalagpas etong paparating na tournament during na may sakit siya. At ito nga ay tinatawag na Raitai Tournament. Bago nga siya makapasok dito ay pinatunayan niya muna na karapat dapat siya na masali dito sa Raitai Tournament. Saan ginawa niya ng bata etong nakalaban niya dito sa qualifiers. Partida na nga dun ni Baki ay meron nga siyang lason sa kanyang katawan at nanghihina ang kanyang katawan during that time. Pero ang nakalaban niya nga dun ay ginawa niya ng bata kung saan sumuko na nga lang to dahil nakita talaga niya kung gaano kalakas etong ating bida na si Baki Hanma. Grabe naman kasi ang ating bida na si Baki kung saan ginawa niya ng bata etong nakalaban niya dito. Saan binubuhat niya nga bawat atake at bigla na lang ilalapag. At dun nga na-realize na itong nakalaban niya na sobrang layo ng antas ng kanilang pakikipaglaban. At during Raitai Tournament nga rin ay gumaling nga ang ating bida kung saan ginamot nga siya neto ni Kaio Retsu na may pinainom sa kanyang tubig at dun nga naglabasan etong mga pawis niya. Masasabi nga nating very special talaga etong Poison Hand neto ni Yanagi dahil nga muntik mamatay ang ating bida na si Baki Hanma. Ngunit may isa pang tumatakbo sa aking isipan. Masasabi nating etong bloodline ng Hanma ay hindi nga tinatablan ng mga poison at steroids katulad na lang neto ni Jack Hanma. Saan etong mga tinitake ng steroids kahit mahina ang kanyang pangangatawan ay hindi sumuko ito dahil nga malakas ang kanyang dugo na Hanma. Katulad na lang din dito kay Baki kaya hindi nga siya namatay agad dito sa Poison Hand neto ni Yanagi. At matapos niya nga gumaling ay hinamon niya nga dito ang kanyang ama na si Yujiro Hanma sa isang duelo. Ngunit kinabahan pa rin nga etong ating bida o masasabi nating hindi pa handa dito si Baki Hanma. At nung ma-realize nga ng ating bida na si Baki Hanma na hindi pa siya handa dito sa kanyang ama na si Yujiro Hanma, ay pumunta muna siya sa Arizona State Prison kung saan nandun nga ang tinatawag na si Unchained na si Biscuit Oliva. At para nga makapunta siya dito sa Arizona Prison ay gumawa muna siya ng katarantaduhan kung saan kinidnap niya nga muna etong president ng USA. At dun niya na nga na-meet etong pinakamalakas sa Amerika. Saan nilabanan niya nga ito kung saan nabugbog niya nga ito at natalo dito sa kapangyarihan ng kanyang kamao. Dahil lumabas nga dito ang tinatawag na Demon Back. At tinalo nga etong si Oliva gamit lang ang manumanong suntukan kung saan bumagsak nga siya dito sa kamao neto ni Baki Hanma. At nang matalo niya nga etong si Unchained ay pinaalis na nga siya dito sa Arizona Prison. At matapos niya matalo etong si Unchained na si Biscuit Oliva ay umuwi na nga etong si Baki para magpalakas o mag-training sa kanyang bahay. At di rin nagtagal ay minabalitaan na naman etong si Baki. At yun nga etong si Pickle kung saan sinaunang tao nga daw to na sing lakas ng dinosaur. At nang makita niya nga ito at mabalitaan ay nanlaki nga ang mata neto ni Baki. Kahit anong pigil niya ay nagre-react pa rin talaga etong dugo ng Hanma na gusto talaga niyang kalabanin etong si Pickle. At nung una nga silang magkita neto ni Pickle ay dinala nga siya dito sa underground arena kung saan hinampas nga siya o sinampal nga etong si Baki kung saan nahimatay nga to at tumalsik nga sa sobrang taas. At dito nga sa pangalawa nilang pagkikita ay dito na nga nagsimula ang tunay na laban kung saan etong si Baki ay pinataob nga agad etong si Pickle sa dalawang atake lang at hinedlock niya nga ito. Ngunit etong si Pickle ay matalino kung saan umakyat nga ito sa sobrang taas at biglang tumalon at ibinagsak niya nga na una etong si Baki. At matapos nga ang pagbagsak na yun ay nawalan nga ng malay ang ating bida at inasar nga siya neto ni Pickle. At eto namang ating bida ay dun na nga nagseryoso kung saan ginamitan na nga siya neto ng whip strike. At gumamit nga rin ang ating bida ng stance na pinagsama-samang dinosaur. At dun nga natakot ng gusto etong si Pickle sa mga pinagagawa neto ni Baki. Kaya binuhos niya na nga ang 100% na lakas niya kung saan sa sobrang galit nga neto ni Pickle ay nag-iba na nga ang anyo niya na para na nga talaga siyang halimaw. At nang natatakot na nga etong si Pickle sa laban nila neto ni Baki ay etong si Baki ay naisipan niya nga gawin etong mga ginawa niya kay Oliva kung saan naisipan nga ni Baki etong mano-manong suntukan samantalang etong si Pickle ay panay suntok lang dahil nga sobrang taas ng stamina neto at etong ating bida ay naubusan ng stamina kaya nga natalo ito sa huli at ginamitan nga rin siya neto ni Pickle na tinatawag na technique. At matapos na matalo dito kay Pickle
ay grabe nga etong si Baki kung saan hindi pa rin talaga ito nagpaawat sa pag-ensayo. At eto namang si Yujiro Hanma ay nalalapit na o nararamdaman niya na etong paglakas ng kanyang anak na si Baki Hanma. At bago nga sila maglaban ay etong si Baki Hanma ay marami munang na-realize at isa na nga dito etong kanyang ina. Dahil nga hindi nga naman siya minahal neto ng gusto, kung saan pinagtanggol lang naman siya neto at iba na ang tingin niya dito kay Yujiro Hanma. Ang tingin niya na nga dito kay Yujiro Hanma ay hindi na pagigante o hindi na nga puot ang nararamdaman niya, kundi eto na nga pagmamahal o pagiging proud dito sa kanyang ama. At nang dumating na nga etong pagkakataon ng paglalaban na mag-ama na si Yujiro at etong si Baki, ay di na nga pinalagpas eto ni Baki kung saan pinagandaan niya nga ito ng ilang taon. At ito namang si Yujiro Hanma ay pinagandaan nga rin ng ilang taon kung saan gusto niya nang masatisfy dito sa lakas ng kanyang anak na si Baki Hanma. At nang magsimula na nga ang laban, sinabi nga ni Baki lahat nga daw ng mga atake niyang binitawan ay si Yujiro Hanma nga lang daw ang makakasalo o makakatanggap. Isa na nga dito ang whip strike na kinounter nga neto ni Yujiro Hanma. At pinatunayan niya talaga dito kay Yujiro Hanma na karapat dapat na nga siyang labanan neto. Dahil nga etong si Baki Hanma ay pinadugo niya nga ang ilong neto ni Yujiro at nakipagsabayan nga siya sa mga teknik na binitawan din neto ni Yujiro Hanma. At nang maunahan niya nga eto si Yujiro Hanma sa bilis kung saan muntik nga bumagsak etong si Yujiro gamit lang ang sobrang bilis na atake. At humanga nga etong si Yujiro Hanma dun sa ginawa na yun ni Baki. At sa bandang huli nga ay nakuha nga neto ni Yujiro etong kanyang pangarap na sa una pa lang kaya nga binuhay etong si Baki. At yun nga ang masatisfy at matapatan siya ng kanyang anak. Kaya nga ipinasa niya na nga eto kay Baki ang pinakamalakas sa buong mundo. At hanggang dito na lang muna etong kwento na ito ni Baki Hanma. Dahil nga gagawa pa tayo ng part 2 dito about dito sa mga paparating na manga at para na rin updated kayo sa ating bida na si Baki Hanma. At bago nga tayo magtapos ay shoutout muna sa inyo. Maraming salamat sa panonood ng ating video at sa pagsuporta sa ating channel at dito sa ating page. At hanggang dito na lang ang ating video. Peace out mga idol. Mag-iingat kayo lagi.